So, bago po tayo pumunta sa ating topic for this morning, no, meron lang po akong gustong i-share sa inyo, no. Yung familiar po ba kayo dun sa, ano ba tawag dito? Iron Man? Hindi yung movie, ah. Hindi si Tony Stark. Ayan. Yung Iron Man po, yung isang race. Ayan. Yung isang prestigious race. Ayan, si Sir Gary, Brother Gary, medyo tumatango-tango. Mukhang triathlete to. Nako. Kuya Pao. So yun po, no, yung ito pong Iron Man, no, isa po tong prestigious race, no. International po kasi itong race na to. So, ito po yung combine ng biking, running, and swimming, di ba? So, ito po yung isang long race ng long distance and tawag dito, endurance. Opo, tama si Sis. Ito po, sinasalihan po to ng iba't ibang mga athlete, mga triathlete, di ba po? Kung isipin nyo nga po, yung iba po dyan, mga gold medalist na, no? Sa biking, sa running, or sa swimming. Pero ito po, triathlon, combine ng tatlo. Isipin nyo po yun, di ba? Hindi po ako sure, no, kung I think twice na or thrice na ginanap dito sa Philippines tong Ironman sa Cebu, sa Davao, and sa Clark. I'm not sure po, pero alam ko po na ginanap na rito tong Ironman na to. Sabi ko nga, isipin nyo po yung race nito na kung gaano kahirap yung karera nito, physically and mind. Laban po to ng patatagan, ng endurance po. Isipin nyo, it will take almost 17 hours. Yeah, 17 hours to complete the race. Power ka na nun. Kumbaga, malakas ka na nun. 17 hours, isipin nyo po. Kasi po, kung i-complete po natin to, isipin nyo, yung swim po, 3.9 kilometers swim. See? Then yung sa bike, 180.2 kilometers bike. And 42.2 kilometers run. Biro mo, isang buong marathon na po yun. No? Isipin nyo po yung ganong karami. A total of 226.3 kilometers yung dapat mong tapusin, di ba? Imagine nyo po kung gaano kalayo yun, kung gaano kahirap para po matapos yung race na yun, di ba? Kung isipin nga po natin, simula lang dito sa center, pag nilakad mo hanggang dun sa GMA station, MRT, laglag na yung dila natin. Pag nilakad po natin, isipin nyo po yung ganong kalayo yun. Ito nga po, yung mula rito hanggang GMA, baka wala pang 1 kilometer, di ba po? Napakahirap ng lakarin. Sabi nga po, no, dito pa lang sa preparation itong Ironman na to, talagang pahirapan na. Biro mo, ilang months ka magte-training or possible, yung iba nga po, year bago mag-join dito. Sa training po talagang mahirap. Hihiwalay po yung kaluluwa mo dun sa katawan mo sa hirap. Ganun po siya. Then imagine mo sa mismong race pa na kailangan mong tampusin within a day. So mahirap po talaga, di ba po? Kaya nga marami po dyan, no, yung mga nagjo-join, hindi nila natatapos yung race. Yung iba po gumi-give up, nanghihina na, hindi kaya ng katawan, bibigay yung resistensya, yung iba naman po along the race, nai-injured. Kaya very po tong race na to, no? Kumbaga very difficult race po to. Kaya nga noon po, no, nung medyo malakas-lakas pa yung inyong lingkod, noon po yun, siguro mga 20 years ago. So ganun po, no? Nung time na yon, mahilig po kasi ako sa outdoor sports So naisip ko rin po yun, no, na mag-join kaya ako rito sa Ironman. Yun. Kaya lang hindi lang po pinalad na matutong lumangoy. So pass na po ako dyan. Pass. Next. Yun po. Pero at the back of my mind po, no, niisip ko rin na very challenging po yan. Very challenging yung race na to. And at the same time, sabi ko nga, bakit ko papagurin yung sarili ko na gawin yung race na yan, di ba? Though, naisip ko rin, maganda, no? Magandang salihan dahil challenging nga. Katulad nga po sa ating buhay, no?
kung minsan dumadaan po tayo sa mga matitinding challenges. Problema o yung pagsubok, di ba, sa ating buhay. Pero ang totoo po nito, kung iisipin po natin, ito pong buhay natin, ang pinakamahirap na karera na dapat nating tapusin. Amen? Though it's too long journey to, very challenging, minsan punong-puno po ng saya, ng ligaya, minsan naman po punong-puno ng pagkabigo, di ba? Or broken-hearted. Pero dahil ang disenyo nga po ng Diyos sa ating buhay ay hindi lang puro sarap at puro ligaya. Di ba po? Amen po ba? Ang totoong buhay po na dinisenyo ng Diyos ay hindi po puro wow, kundi meron ding aw. Di ba po? May kaakibat na pagsubok at paghihirap sa ating buhay. May pagsubok po sa ating buhay, sa trabaho, di ba po, sa negosyo, sa relationship, di ba po, sa mag-asawa, sa magkapamilya, di ba po, even sa magbeshi, sa magkaibigan, di ba po, may mga problema din ang pinagdadaanan, may mga pagsubok po sa ating relasyon. Even sa mga estudyante, sa kanilang pag-aaral, di ba? Different challenges in different level. Tama po ba? At wala pong sino man sa atin ang makakalagpas doon na hindi dadaan sa isang klase ng pagsubok o paghihirap. Bakit? Dahil mahal po tayo ng Diyos. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon na yung sufferings nyo dahil mahal tayo ni Lord? Amen? Parang, amen. Parang hindi man makapaniwala. No? Hindi, mahal po tayo ng Diyos. Gusto niya po tayong dinidisiplina. Yung mga pagsubok po yan po yung magpapatatag sa atin, di ba po? Di ba nga yung diamond, pag maraming cut, mas nagiging precious. Di ba? Paramihan ng cut yun. So ganun din po ang ating buhay. Paramihan ng sufferings. Di ba? Mas marami ang sufferings. Mas blessed ako ni Lord. Amen? So yun po ang ating buhay, di ba? Gusto ng Diyos na palagi po tayong tumatawag sa Kanya. Palagi po tayong humihingi, sumasaklolo sa Kanya. Kaya po dyan sa mga sufferings na yan ay dinaranas po natin. Gusto po kasi ng Diyos na ma-develop po yung ating relasyon sa Kanya. Kaya we need to experience suffering, mga kapatid. To test our faith, to test po kung gaano kalalim ang pundasyon ng pananampalataya nyo sa Diyos. Di ba po? Ang tanong, kakayanin po ba natin ang pagsubok na ito? Ang sagot, oo kapatid. Amen po ba? Kakayanin natin to, di ba? As long na iaalaw mo si Jesus na samahan ka sa lahat ng pagsubok na ito. Amen? Magtiwala lang po tayo sa ating Panginoon. Amen po, di ba? Sabi po sa Bible, kung mababasa po natin, no? Ayan, sa Psalms 125. Basahin po natin. Those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be moved but stands forever. Ayan, sinasabi po dito, no? Na yung mga taong nagtitiwala sa Diyos ay kinumpara po sa Mount Zion na hindi siya natitinag at mananatiling nakatayo forever. Kung mababasa po natin sa ibang version, no, sinasabi po na hindi matitinag at kayang magtiis magpakailanman. No. Kayang magtiis forever kahit anumang pagsubok ang dumaan sa kanila. They can stand. Sabi nga po doon sa kanta kanina, di ba? Unshakable God. Dahil meron po tayong unshakable God. Kaya kung magtitiwala lang po tayo sa Diyos, hindi po tayo matitinag. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, trust the Lord. Yan. Now, basahin na po natin ang ating passage for this morning. No? Buhat po to sa 2 Corinthians 4, verse 7 to 15. Maari po tayong tumayo para basahin po natin ng sabay-sabay. Okay? So, basahin po natin. 1, 2, 3. In jars of clay
to show that this all-surpassing power is from God and not from us. We are hard-pressed on every side, but not crushed, perplexed, but not in despair, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed. We always carry around in our body the death and body. For he who are alive are always being given over to death of Jesus, so that his life may always be revealed in our mortal body. So then death is at work in us, but life is at work in you. Therefore, I have spoken, since we have that same spirit of faith, you also believe and therefore speak, because we know that the one who raised the Lord Jesus from the dead will also raise us with Jesus and present us with you to himself. All this for your benefit, so that the grace that is reaching more and more people may cause thanksgiving to overflow to the glory of God. May God bless the reading of His Word. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po for this morning. Panginoon, na pinagsama-sama niyo po kami, Lord God, para po magbigay papuri at makinig po sa iyong mga mensahe sa araw na ito, Lord God. And we ask you, Panginoon, your presence through your Holy Spirit, Lord, punuin niyo po itong room na ito with your Holy Spirit, na ma-receive po namin ang iyong mensahe para sa amin po, Lord. At buksan mo po ang aming puso, ang aming mga tainga, Panginoon, para po marinig namin at tulungan niyo po kaming mai-apply po ito sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po, O Lord, and we ask this in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Ayan. Katulad nga po nung nasabi ko po kanina, no, lahat po tayo ay dumadaan sa mga pagsubok nga, no, in different level. Maaring magaang, merong mild lang, or extreme level, di ba? Lahat po tayo dumadaan sa suffering. Wala pong exempted doon. Hindi po porket tinanggap po natin si Jesus sa ating buhay, exempted na po tayo sa suffering. No. Ang totoo nga po, di ba? Siguro na-experience nyo yan mula nung tinanggap nyo si Jesus. Mas marami pa. Di ba po? Mas marami pang pagsubok sa ating buhay na dumadating. Meron po ibang tao na dumadating dun sa point na talagang sumusuko na po, di ba? Give up na sa dami ng problemang pinagdadaanan. Kung minsan po kasi dumadating sa atin yung problema, kung minsan po, di ba, mapapansin nyo, sabay-sabay sila. They come in group. Parang ganon, di ba? Kung di man sabay-sabay, sunod-sunod sila, nakapila. Di ba po? Naka-experience na po ba kayo nun? Yung tipong hi, salamat, praise God, natapos ko na yung problemang ito. Pag-isip mo kinabukasan, meron na naman. Di ba? Meron na naman sa trabaho, di ba? Sa relationship, sa kapitbahay, na hindi ka pinatulog buong maghapon, ay buong magdamag pala. Daming problema, sama-sama, sabay-sabay. Parang yung problema na dumarating sa'yo, nag-aaya pa. Di ba? Parang yung feeling mo yung mga problema, kung ba may problema ka sa financial, sabihin niya doon sa problema niya sa health problem, uy bro, tapos na ako kay Pedro, tapos na na-solve na yung problema natin sa financial. Ikaw naman next, si health problem. Ito naman si health problem, mag-aaya din. Ayayin naman niya yung relationship problem. Uy, hey, relationship problem. Puntahan natin si Pedro, nakatapos na siya sa isang problema. Sunod ka, after ko, ikaw naman. Di ba? Parang ganun, di ba? Sunod-sunod, nag-aaya pa yung problema natin. Dumarating sa atin, di ba? Hindi matapos-tapos. Naranasan niyo na po ba yun? Ay, parang hindi. Parang ako lang. Yeah, praise God. Wag, baka marinig ng anghel. Kaya kung minsan po, no, dumarating yung isang tao na talaga dumadating po sa point na nanghihina na sila, di ba? Suko na ako, Lord. Di na kaya. Emotionally, mentally, even physically, di ba? Kung minsan ka sobrang pagod dahil sa dami ng problema. Gusto mo na lang matulog ng matulog. At lalong-lalo na pinanghihinaan ka spiritually. Kasi lumalayo ka sa Diyos. Unti-unting nawawalan ng tiwala. Habang lumalaki yung problema, lumiliit.
yung tiwala sa Panginoon. Amen ba? Na-experience ba yung ganun? May mga tao pong ganun, no? Hindi man siguro sa atin. Pero sa ibang nilalang, ibang tao, ganun po ang nangyayari sa kanila eh. Dahil hindi po sila, kumbaga hindi sila exposed or hindi nila alam yung gagawin. Dahil maaring wala sa kanila ang Panginoon. Para harapin yung ganong karami ng problema. Kaya ang unang-unang ginagawa ay gumigive up. Sinisisi si Lord. Di ba? Lord, dami naman ito. Hindi matapos-tapos. Kaya lumalaki yung problema, lumiliit yung relasyon sa Panginoon. Pero dito po sa sulat ni Apostle Paul, no, sa mga taga-Korinto, at para sa atin din po lahat, sa atin po, na kahit dumaranas po sila ng matinding pag-uusig at paghihirap dahil sa pagsunod nila kay Kristo, ay patuloy sila sa pagpapasalamat at pagpapapuri sa Diyos. Habang dumaranas po ng paghihirap sila Apostle Paul at ang kanyang mga kasamaan, ay patuloy po silang nag-i-encourage sa mga taga-Korinto na patuloy po silang sa pananampalataya sa Diyos. At sa kanyang mga sulat po, isa lang yung nais niyang linawin ay ang walang katapusang halaga ng mensahe ng salvation. Na maging tapat po tayo sa pagsunod sa mga salita ng Diyos na siyang gagabay po sa ating kaligtasan. Amen? Kaya dito po sa ating passage, no, for today, na sinulat po ni Apostle Paul, sinasabi niya na maging matatag po tayo sa pagsubok na dumarating sa ating buhay. Huwag po tayong susuko, mga kapatid. At magtiwala po tayo kay Kristo Jesus at patuloy po nating palakasin yung ating pananampalataya sa Kanya. Dito po pinapatunayan ni Apostle Paul na kung hindi tayo susuko, sa kabila ng ating suffering, ay makikita nating ang God's blessing. Amen po ba? Kung minsan po kasi yung suffering, inaalaw ni Lord na mangyari sa atin. Dahil gagamitin din po niya yan para sa kanyang kaluwalhatian. Dahil kapag ikaw nakita ng ibang tao na in spite of so many problems, so many challenges sa buhay, makikita sa iyo, magre-reflect sa iyo na nasa iyo ang Panginoon, na nasa iyo ang Diyos. Alam mo kung paano i-handle ang problemang ito. At pag nakita yon ng ibang tao sa iyo, nagre-reflect sa iyo ang buhay ni Kristo, ang katatagan ng iyong pananampalataya, ang ibang tao ay magbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Sila ay magbibigay ng papuri. Magtataka sila kung bakit ganito tong taong to? Bakit si Kuya din, punong-puno ng problem, pero masaya pa rin. Patuloy na nag-worship kay Lord. Amen? Ngayon po, dito po sa ating passage, meron po tayong 4 na points, no, na i-share ko po sa inyo upang makita natin ang blessing sa suffering. Amen? Number 1 po, God teaches us to be humble. Ayan. Dito po, basahin po natin dito sa 2 Corinthians 4 verse 7, sinabi po rito, "But we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us." Pinapaalala po sa atin ni Apostle Paul dito na we need to experience suffering because God wants us to be humble. Sinasabi po dito ni Apostle Paul, no, na meron po tayong treasure o kayamanan. He refers to the gospel as the treasure of God. Ito po yung kayamanang walang priceless. Kayamanang inilagay ng Diyos sa jars of clay o banga. Alam niyo po ba yung banga? Diba? Nakakita na po ba kayo nung banga, yung, diba, yung sisidlan, diba? Ngayon po kasi hindi na natin masyadong nakikita yun, no? Kumbaga sa mga probinsya na lang natin po. Kasi po yung banga po, yung jars, yung clay jar, di ba po yun ay gawa lang sa sa clay. Kaya nga po clay jar. Gawa po sa putik o yun sa pulang lupa. So hindi po siya ganun kaganda
At saka madali po siyang babasag, di ba po? Hindi po siya dinisenyo para maging matibay at para maging maganda. Simpleng at ordinaryong sisid lang, lalagyan lang po siya. At dito po, kinumpare po ni Paul yung kanyang sarili. At ganun din po tayo, no? Kinumpare po ni Apostle Paul yung tao sa clay jar. Di ba? Ordinaryong lalagyan na madali lang pong mabasag, di ba po? He compare us to a clay jar. Sinabi po ron sa scripture na nilagay ng Diyos ang isang kayamanan o isang treasure sa atin na isang mahinang nilalang na madaling mabasag. Naintindihan niyo po? Nagets niyo po ba? In other words, God put His greatest gift in an ordinary containers. At tayo po yun. Nilagyan po tayo ng Panginoon ng isang treasure, bawat isa po sa atin. Na tayo po ay kinumpare sa isang banga na madaling masira, na madaling mabasag. Inilagay po ng Diyos sa atin ang kayamanan ng kanyang mga salita upang maihayag natin ito at mabigay ang kaluwalhatian sa Kanya. Bilang mga Kristiyano po, dapat tayong magalak dahil pinili po ng Diyos na gamitin tayo upang ibahagi ang Kanyang mensahe sa buong mundo, sa sangkatauhan. Binapaliwanag po dito ni Apostle Paul na gagamitin po ng Diyos yung ating kahinaan upang makita sa atin ang Kanyang kapangyarihan. Katulad nga po na naranasang paghihirap ni Apostle Paul, no? Dahil sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Ito po ang nagbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Naihayag po ang Kanyang mabuting salita sa maraming tao dahil po sa ginagawa ni Apostle Paul at ng kanyang mga kasama. Sinabi po ni Paul, sa lahat ng kanyang pagdurusa ay natitiyak niya na ang Diyos ay tapat at gagamitin niya ang kanyang pagdurusa at mga sakripisyo sa buhay para sa kapakanan ng iba at sa kaluwalhatian ng Panginoon. Bilang isang paraan ng pagpapakita ng kanyang kapangyarihan at paghatid sa katotohanan sa mga tao. At sinabi po rito, all surpassing power is from God and not from us. Ang kapangyarihan po ng salita ng Diyos ay hindi dun sa lalagyan nagtatapos. Inilagay po ng Diyos ang kayamanan ng ebanghelyo po sa lalagyan. Tayo po yon na mga tao. Tulad ni Apostle Paul, dahil tayo po ay may purpose. Yun po, God teach us to be humble. Tayo po bilang mga lalagyan po nung gospel, ay hindi po natin dapat makuha yung kaluwalhatian na mula sa Diyos at para lang sa Kanya. Dapat nating i-embrace po yung ating suffering, yung ating kahinaan, at ating paghihirap, ang ating pagsubok, upang ang kapangyarihan po ng Diyos ay makita at mag-reflect sa ating buhay. Kuminsan nga po, may pagkakataon po talaga ng ating weakness, yung ating pong kahinaan, ang siyang gagamitin ng Panginoon para sa Kanyang kaluwalhatian. Amen po ba? Gusto ko rin po example, siyempre po, example ko yung buhay ko. Before po, bago pa lang akong maging Christian, bago pa lang makakilala sa Panginoon, kasama ko po yung pamangkin ko na siya po yung nag-invite para po dito sa Champion Life Center, Sabi niya, mag-enjoy ka rito, tito. Sabi niya, maganda dito, at least malapit, magkakaroon ka ng relasyon sa Panginoon, sabi niya. Tapos sabi niya, malay mo, darating yung time na mangailangan ng mga magsasalita sa pulpito.
Ako sabi ko, parang X naman yun. Kasi po ako, personally, kung kilala niyo po talaga ako, ano po ko a man of few words. Yan. Ano po. Napakatahimik ko po, boring kasama. Sa madaling salita, boring po akong kasama. Hindi po ako madaldal. Isipin niyo po kung ako naging madaldal. Magkasama po kami ni aking asawa, na si Miss Vanch. Ano po mangyayari, di ba? Kung dalawa po kaming madaldal, di ba? So, ganun po ako. Hindi po ako magaling na, na conversationalist. Parang ganun. Kung halimbawa, kung sa minsan nga po sa work, siguro mga 20 words lang ang magagamit ko sa isang buong maghapon. Computer lang po ako. Lunch na. Ganun. Man, a few words po. Talaga, hindi po ako magaling makipagkwentuhan eh. Yan. Siguro po yung mga nakasama ko rito. Sila po yung nakakaalam, no? Very lang po ako, talagang konting pasundot-sundot lang po. Boring nga po kasama eh. Hindi po ako madaldal. Kaya nung sinabi nung pamangking ko na, baka tito, darating yung time, maghanap ng taong baka ikaw gamitin ka ni Lord. Sabi niya ganyan, gamitin ka ni Lord na magsalita. Sabi ko, X ata yun. Sabi ko sa pamangkin, hindi mangyayari yun. Hindi ko po alam siguro nung time na yun, nandiyan po kami dun sa cafe ba yun? Something dyan. Siguro po malakas kami nagkwentuhan. Baka narinig po ng mga anghel sa langit. So yun po, dumating nga po yung pagkakataon no, na by God's grace, yun po, na-invite, na nabigyan ng pagkakataon po. No? So yun po, nagtuloy-tuloy na siya. Na sabi ko, hindi ko maisip yun po yung pagkakataon na yun. Dahil hindi nga po talaga ako madaldal. Tapos isipin po magsasalita ka ng ilang minuto. Dire-diretso, parang hindi ko po yata kaya yun. Pero yun nga po, doon po sa ating message dito, na kung minsan, kung ano po yung kahinaan nyo, yun po ang gagamitin ni Lord. Di ba? Amen, si Ate Sai. Si Ate Sai siguro mahihain din, pero ngayon po, nasa HR siya sa work. Dami niyang kausap, di ba? At nabigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon. Di ba po? Ganon din po sa inyo, sa ating lahat po. Darating po yung time, kung ano po yung kahinaan nyo, yun po ang gagamitin ni Lord para po sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Ang mahalaga kapatid ay yung gospel ng Diyos na inilagay po sa atin bilang lalagyan po tayo, bilang jar, clay jar po tayo. Ang mahalaga po yung inilagay sa atin. Tayo po ang ating gawain o ang ating role ay kaugnay sa gawaing ibinigay ng Panginoon. Hindi po natin dapat ituon ng pansin sa ating sarili, kundi ang gospel na binigay ng Diyos sa atin. Amen? Kaya sabihin mo po sa katabi mo, be humble. Ayan, low key. The next po, God show us His power in our suffering. Ayan. Sabi dito sa verse 8 to 9, we are hard-pressed on every side, but not crushed. Perplexed, but not in despair. Persecuted, but not abandoned. Struck down, but not destroyed. Ayan. Dalawa po yung mensahe na gustong iparating sa atin dito ni Apostle Paul. No? Una po, the depth of his suffering. Kung gaano po kalalim, kung gaano po kabigat, kung gaano katindi yung pinagdaanang suffering po ni Apostle Paul. And second, the never-failing power of our God. While he was often pushed to the edge, God never failed him. At yun ang pinagmamalaki po ni Paul sa mga tao na dapat nating tandaan, na dapat din po nating embrace that God will never fail us. Amen? At ang kapangyarihan po ng Panginoon ay sapat para po sa anumang pagsubok sa ating buhay. Sabi po rito, ito po yung sinabi ni Apostle Paul, afflicted but not crushed. The word translated affliction refers to being under pressure. Sa kanila pong pangangaral ng salita ng Diyos, sila po ay ginigipit sa lahat ng klase ng paraan. Sa lahat ng paraan, ginigipit po sila.
Ang kanyang kalooban ay nakakaramdam po ng sobrang kabigatan na halos nawalan na po siya ng pag-asa. Ngunit hindi po nagpatalo si Apostle Paul. No? Sinabi po niya sa 1 Corinthians 1 verse 8 to 9, He will keep you strong to the end so that you will be free from all blame on the day when our Lord Jesus Christ returns. God will do this, for He is faithful to do what He says. And He has invited you in partnership with His Son, Jesus Christ our Lord. Then sinabi po niya, perplexed but not driven to despair. Sabi po ni Paul, kung minsan kami po ay naguguluhan, no? Pero hindi po kami nawawalan ng pag-asa. Habang yung pagsalungat po sa kanila, yung pagtataksil at pag-uusig, ay hindi po nila maintindihan kung bakit sa kanila, bakit binibigay yung kahirapang ito. Hindi siya nawalan ng pag-asa. Never po sila nawalan ng pag-asa sa Panginoon. At sinabi nga po niya, dun sa 2 Corinthians 6 verse 4, In everything we do, we show that we are true ministers of God. We patiently endure troubles and hardship and calamities of every kind. Then sabi dito, persecuted but not forsaken. Marami mang umuusig sa kanila, ngunit hindi sila pinabayaan ng Diyos. Struck down but not destroyed. Kung minsan sinasaktan po sila, ngunit hindi sila tuluyang napatay. Sinabi nga po ni Apostle Paul dun sa 2 Corinthians 6 verse 9b, we live close to death. Halos mamatay na po sila. But we are still alive. We have been beaten, but we have not been killed. Pinapauliwanag po dito ni Apostle Paul na lahat po ng paghihirap na yan, na kanilang dinanas po. Pero sa kabila po nun, ay hindi sila tumalikod sa Diyos. Never po silang tumalikod sa Diyos. They may be knocked down, but they never knock out. Hindi sila sumuko dahil alam nila yung kanilang kalakasan ay galing sa Diyos. Gayon din sa atin mga kapatid. Ang ating pong kalakasan, yung ating pong strength ay nagmumula po yan sa kapangyarihan ng Diyos at hindi po sa ating sariling kakayanan. Our strength does not come from ourselves because we are just clay jars, di ba po? Tayo po ay isang banga lang na madaling masira. Kinumpare po tayo dito. Mahina at madaling mabasag. Katulad nga po ni Apostle Paul, he is not destroyed because he carries the treasure and he embraces it. Same po sa atin mga kapatid. Sinabi po na inilagay sa atin ang gospel ng Panginoon. Nilagyan po tayo niya ng kapangyarihan para ipalagana po ang kanyang mga salita. Kung babalikan nga po natin no, sa verse 7, sinabi po ron, we have this treasure in jars of clay. So nasa atin po yun. Nasa atin po yung treasure na binigay ng Panginoon. Bit-bit po natin yan. Lahat po tayo ay binigyan yan, kapatid. Binigyan po tayo ng kakayahan ng Panginoon para ipalaganap ang kanyang mga salita. Ipalaganap po ang kabutihan ng Panginoon. Dapat po ito ay ma-share natin sa mga taong hindi po nakakakilala sa Panginoon. Sa mga taong walang relationship sa Diyos. Niligay po ng Panginoon ang treasure na ito, this valuable and too glorious, which is the gospel. Sa tulad nga po ni Apostle Paul, we don't have to stop. Hindi po tayo pwedeng tumigil. We don't have to give up in our sufferings because we're carrying that treasure. And God's power will sustain us. Amen? Sinabi po ni Apostle Paul dito sa 2 Corinthians 12, verse 8 to 10. Sabi po, 3 different times I begged to the Lord to take it away. Each time He said,
My grace is all you need. My power works best in weakness, sa ating pong kahinaan. So now I'm glad to boast about my weakness so that the power of Christ can work through me. Sabi po ni Apostle Paul. That's why I take pleasure in my weakness, in the insult, hardship, persecutions, and troubles that I suffer for Christ. For when I'm weak, then I'm strong. Amen. Then next, God reveals Jesus and His savings work in our suffering. Sinabi po dito sa 2 Corinthians 4 verse 10 to 12, we always carry around the body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be revealed in our body. For we are alive, are always being given over to death for Jesus' sake, so that His life may also be revealed in our mortal body. So then, death is at work in us, but life is at work in you. Mapapansin po natin dito kung paano ipinamuhay po ni Apostle Paul ang mga salita ng Diyos. He says that we lose our lives so that Christ is always on display. We embrace our weakness and suffering so others will see Jesus in us. Sinabi niya na ang kanilang buhay ay laging nasa bingit ng kamatayan, tulad po ng nangyari kay Jesus. Para sa pamamagitan po ng ating buhay, ay makita rin ang buhay ni Jesus. Amen po? Kaya kapatid, sabi mo sa katabi mo, follow Christ. Ayan. So kaya kapag ini-encourage ko po lahat nun. Even ako po nun, sa lahat ng problem na ating pagdadaanan, isipin po natin kung gaano kabigat ang dinanas ni Apostle Paul. At lalong-lalo na po ang ating Panginoong Hesukristo. Kung ano po yung pinagdaanan niya. Kung gaano po kahirap yung kanyang pinagdaanan. Kaya to follow Christ, it involves suffering, mga kapatid. In Matthew 16, verse 24 to 25, sabi, Then Jesus said to His disciples, If any of you wants to be my follower, you must give up your own way. Take up your cross and follow me. If you want to try hang on to your life, you will lose it. But if you give up your life for my sake, you will save it. Kung paano po binigay ni Kristo Jesus ang kanyang buhay para po sa ating lahat. Ang mga sumusunod sa kanya ay tatawagin din upang ibigay ang kanilang buhay para sa iba. Sinabi po ni Apostle Paul na sila ay minamaltrato, binubugbog, at halos mamatay upang ibigay ang kanilang buhay para sa iba. Sabi ko nga po, ang pagiging Kristiyano ay may kaakibat na sakripisyo ng ating sarili para po sa kapakanan ng iba at para sa kalwalatian ng ating Panginoon. Dahil sa mga problemang yan, sa mga pagsubok yan, dun makikita ang kapangyarihan ng Panginoon sa ating buhay. Kung paano po nating paglabanan lahat ng pagsubok na ito. Kung paano po natin pagtagumpayan, ay makikita po at magre-reflect sa atin ang buhay ni Jesus. Amen? And sabi po dito sa Colossians 3, 1-4, Since you have been raised to a new life with Christ, set your sights on the realities of heaven, where Christ sits in the place of honor at God's right hand. Think about the things of heaven, not the things of earth. For you died to this life, and your real life is hidden with Christ in God. And when Christ, who is your life, is revealed to the world, to the whole world, you will share in all His glory. Nasa atin po ang kayamanan ng gospel at ang ating buhay po ay nakatago upang si Kristo ang siyang makita. We die to ourselves so that others may live. Hindi natin binibiyang kasiyahan ng ating mga pagnanasa sa mundo, ngunit
iniwan na natin ang ating buhay upang makita ng iba ang kayamanan ng Ebanghelyo at makita ang buhay na walang hanggan. Kung nasa atin ang liwanag at kaluwalhatian ng Panginoon, ay dapat po nating itong maibahagi at ma-share. Habang inaalay po natin na tayo sa mga iba't ibang paghihirap, we may suffer rejection, abandonment, or even physical pain. Yung mga kaibigan mo na dati mo pong kasama, kasama sa gimikan, sa kasiyahan, ay darating na iiwan ka nito dahil sa gawain mo ng pagpapalaganap ng salita ng Panginoon. Yung boyfriend mo na pantasya ng bayan, maaari kang iwan. Di ba? Dahil sa pagiging tapat mo sa salita ng Diyos at ayaw mong mag-give in sa kanyang kagustuhan. Ngunit anumang pagsubok yang kapatid na ating pagdadaanan o haharapin pa, maaari tayong makibahagi sa pag-asa na pinakita po ni Apostle Paul na ginagamit ng Diyos ang ating suffering bilang isang paraan upang makita natin ang kanyang kapangyarihan. Amen? Andiyan pa po ba kayo? Parang malalim na yung amen. Parang ayaw nyo po, no? Ayaw nyo pong, sabi ko nga po dito sa ating passage, darating time, makikita nyo po yung ating paghihirap ay may blessing. Sa bandang huli po, kung di mo makita ngayon, ito pala yun. Kaya ako po pala pinagdaanan tong problema nito. Ito pala yung pinaplano ng Panginoon sa akin. Diba? Kahit po sa trabaho, diba? Even sa trabaho or sa school, sa pag-aaral, or sa inyong pamilya lang po, diba? Kung minsan nandiyan po yung problema, hindi nawawala, diba? Hinahasa lang po tayo. Pine-prepare lang po tayo ng Panginoon para sa isang mas maganda at mas malaking pagkakataon o opportunity. Kung minsan isipin mo, tagal ko na dito sa trabahong to. Pero ang totoo niyan, hinahasa ka lang at pine-prepare ka ni Lord para sa isang mas malaking project na isang bagay na mas maganda. Amen? Amen. Amen po ba? Parang punong-puno ng sufferings So last, in our suffering, God can grow our faith and hope in God, in Him. Di ba? Sabi rito sa 2 Corinthians 4:13-15, it is written, I believe, therefore I have spoken. Since we have that same spirit of faith, you also believe and therefore speak. Because we know that the one who raised the Lord Jesus from the dead will also raise us with Jesus and present us with you to Himself. All this is for your benefit. Para sa atin daw po lahat ng ito. So that the grace that is reaching more and more people may cause thanksgiving to overflow to the glory of God. Lahat po ng ito ay para sa Panginoon. Lahat po ng paghihirap na pagtatagumpayan po nating paghihirap, lahat po ng victory sa lahat ng challenges ay para po sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen? Sinasabi po dito, ginagamit ni Paul ang mga banal na kasulatan upang maging halimbawa kung ano ang kanilang ginagawa sa kalagitnaan ng paghihirap. In Psalms 116, the psalmist declared his trust in God even in suffering. And Paul quote this verse, dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos sa gitna ng kanyang paghihirap, kaya siya ay nagsalita ng may kumpiyansa o confidence sa sarili na hindi siya pababayaan ng Panginoon. Basahin ko po sa inyo yung kabuuan ng 116 para po maintindihan natin kung ano po yung sinasabi rito ni Apostle Paul. Sabi rito, number 1, I love the Lord because He hears my voice and my prayer for mercy. Because He bends down to listen, I will pray as long as I have breath. Death wrapped its ropes around me. The terrors of the grave overtook me.
Then I called on the name of the Lord. Please, Lord, save me. How kind the Lord is. How good He is. So merciful, this God of ours. The Lord protects those of childlike faith. I was facing death and He saved me. Let my soul be at the rest again, for the Lord has been good to me. He saved me from death, my eyes from tears, my feet from stumbling. And so I walk in the Lord's presence as I live here on earth. I believe in you, so I said, I am deeply troubled, Lord. In my anxiety, I cried out to you. These people are all liars. What can I offer the Lord for all He has done for me? I will lift up the cup of salvation and praise the Lord's name for saving me. I will keep my promises to the Lord in the presence of all His people. The Lord cares deeply when His loved ones die. O Lord, I am your servant. Yes, I am your servant, born into your household. You have freed me from my chains. I will offer you a sacrifice of thanksgiving and call on the name of the Lord. I will fulfill my vows to the Lord in the presence of all people, in the house of the Lord, in the heart of Jerusalem. Praise the Lord. Very sure po, 100% po si Apostle Paul na hindi po siya pababayaan ng Panginoon sa lahat po ng kanyang pinagdadaang paghihirap. Natitiyak po niya na ang Diyos ang bumuhay kay Jesus ay bubuhayin din po siya at lahat ng naniniwala sa Panginoon. Ito po ang message ng pag-asa na sinasabi ni Apostle Paul na buong tapang niya pong sinulat. Sinabi rin po niya sa 2 Timothy 4 verse 6 to 8, As for me, my life has already been poured out as an offering to God. The time of my death is near. I have fought the good fight. I have finished the race. And I have remained faithful. And now the prize awaits me, the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give me on the day of His return. And the prize is not just for me, but for all who eagerly look forward to His appearing. Sinasabi po dito, sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito, sinabi po ni Apostle Paul. Ako ay isang mistulang handog na ibinuhos sa dambana. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhan at nanatili akong tapat sa aking pananampalataya. Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siyang magpapatong sa aking korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Amen? Kasama po ba tayo? Mahina. Kasama po ba tayo? Amen. Kasama po tayo dun sa nag-aabang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, laban lang. Ayan. Sa ating mga pagsubok, sa ating mga challenges sa buhay. Don't give up, kapatid. Gawin po natin tong magandang ehemplo si Apostle Paul, no? Kung gaano po katindi yung pinaghirapan niya. Kaya patuloy lang po tayo sa ating paghihirap, sa ating challenges, sa ating buhay. Yun po kasi ang layunin ni Apostle Paul, na hindi maging comfortable ang kanyang buhay. Tinatawag tayo ng Diyos hindi upang maging tanyag, kundi maging faithful po sa Kanya. Paul lived so others would glorify the treasure and not the clay jar. Ibinibigay ni Paul ang kanyang buhay sa pagpapahayag ng message of salvation. Nagdusa siya nang higit pa sa maiisip ng karamihan. Ngunit ginawa niya ang lahat para sa kapakanan ng iba at para sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Sa panahon po ng paghihirap, huwag po tayong bibitaw sa Diyos. Ito po ang ating tatandaan, kapatid.
kapag ang Diyos ay nasa buhay mo, kahit bumitaw ka, hindi ka niya bibitawan. Amen? Ang tunay pong pananampalataya ay katulad po ng pananampalataya ni Apostle Paul. Even in time of suffering, they choose to worship God. Na kahit po merong matinding karamdaman na pinagdadaanan ka, na even yung doctors surrender na sa sakit mo, hindi ka mapagaling. Ang tunay na pananampalataya ay patuloy kang magwo-worship sa Panginoon. Dahil alam mo na ang Diyos ay kayang gumawa ng himala para pagaling ka. Amen? At kahit na alam mo walang sesweldohin, di ba? Sa katapusan, sa dami ng kaltas, ay patuloy ka pa rin magwo-worship kay Lord. Amen. Yun. Parang maraming may kaltas dito. Parang maraming katulad ko rito. Di ba? Patuloy po tayong magwo-worship kay Lord. Di ba? Kahit 20 na lang laman ng wallet mo, go, worship pa rin tayo sa Panginoon. Amen? Di ba? Doon po, yun po ang sukatan ng ating pananampalataya. Kung gaano po tayo katatag, hindi po gaano kalaki, kundi gaano katatag ang ating pananampalataya sa Diyos. Amen? Kaya nga sabi ko, kahit puro kaltas na yung sweldo mo sa katapusan, nandun pa rin yung faith mo at patuloy ka magwo-worship kay Lord dahil alam mo, He will provide. Di ba? Kahit enrollment na next month. Amen. God will provide, mga kapatid, sa mga nanay at mga parents. Di ba? At sa mga ate at kuya na nagpapaaral sa mga kapatid. Huwag po tayong panghinaan ng loob. God will provide. Amen? That's the real faith, mga kapatid. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Praise God po. At sa ating po pagtatapos, subukan po nating mag-reflect sa ating message this morning na kung naunawaan ba natin na sinasabi na ang treasure na binigay sa atin ng Panginoon, na nilagay sa atin, na siyang ibinigay ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa atin. Ang tanong, mga kapatid, nakikita ba sa atin ang treasure na ating dinadala? O yung clay jar ang mas higit nating nakikita? Itinutuon ba natin ang pansin sa ating sarili? O ang binibigyang pansin ba natin ay ang gospel? Mga kapatid, nararapat lang na sa Diyos nakadirect lahat ng pagbibigay papuri at kaluwalhatian at hindi sa ating sarili. Mas higit ba nating pinoprotektahan ng clay jar kaysa sa treasure? Maaring may iba na handang itapo ng kayamanan upang protektahan ang katawan. Itong clay jar na ito. Mga kapatid, dapat po nating maunawaan na hindi importante ang lalagyan, kundi ang nakalagay. Ang clay jar o tayo, mga tao, ay may purpose. To protect the treasure and to show the treasure. And if we fail in this purpose, then we have to fail God who gave us this purpose. We have died and our lives are hidden in Christ. People must see Christ, not us. We must be willing to allow the clay jar to be broken and laid in dust so that people will see the glory of the treasure. Brothers and sisters, protect and share the treasure.